Bukod kina Batangas Governor Vilma Santos Recto at Camarines Sur Congresswoman Leni Robredo, may ilan pang matunog na pangalang posibleng makatandem ni DILG Secretary Mar Rojas sakaling kumandidato siya sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. May report si Steve Dailisan. Sa harap ng mga mayor ng mga munisipalidad na nagtipon-tipon para sa Luzon Conference ng League of Municipalities of the Philippines, emosyonal si DILG Secretary Mar Rojas na siyang panauhing pandangal. Ito na raw kasi ang huling pagkakataon na magkakasama sila ng kalihim bago magsipaghain ng kandidatura ang mga magdedesisyong tatakbo sa eleksyon 2016. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa akin sa darating na mga linggo o buwan. Hindi ko rin po masasabi kung susuportahan po ninyo ang bandila ng daang matuwid o hindi. Subalit, ang nais ko pong paratingin at iiwan sa inyong alaala ay minsan tayo ay nagsama. Ang liga ng mga mayor sa mahigit 1,000 munisipalidad nakikiramdam pa sa kung sino ang i-endorso ni Pangulong Aquino. For now, it's still, we cannot be presumptuous. Di pa nagsasalita si Presidente. Hindi raw nawawala ng pag-asa ang Liberal Party kaya patuloy ang pangumbinse kay Senadora Grace Poe na makatambal si Rojas sa pag-asang mabuo ang ika nga nila'y Dream Team. Pero may mga ilang pangalan ding lumulutang na posibleng makatambal niya. Kabilang sa mga maugong na pangalan sina Batangas Governor Vilma Santos, Camarines Sur Representative Leni Robredo, Senate President Franklin Drilon, Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Alan Peter Cayetano. Pagka pangalawang Pangulo, darating at darating din yan, no? Yung mga nabanggit mong pangalan. Halimbawa, no? Hindi natin matatawaran yung karanasan ni Governor Vilma Santos, no? Si Leni Robredo, isang kilala na abogado at human rights activist. Iwas naman si Rojas na sumagot ng tangkaing tanungin tungkol kay Poe. Isa lang, sabi mo kanina, isa lang ha. Nauna na sinabi ni Governor V na wala pa sa isip na ngayon ang politika. Ayon naman kay Robredo, wala pa silang pag-usap ng kampo ni Rojas. Si Drilon naman, bukod sa walang alok, hindi naman daw interesado na tumakbo sa pagkabise. There is no political advantage. We are both from Region 6. We are both from Panay. So ano naman, it doesn't make political sense. Sinisikap ang kunin ng GMA News ang pahayag ni Duterte at Cayetano. Steve Dailisan, GMA News.